Hello everyone! Good day sa inyo lahat. At syempre, nagbabalik ulit tayo sa ating episode. Pag-usapan naman natin ngayon kung ano ang nangyari dito sa ating mga alagang oranda sa ilang days natin busy at hindi tayo focus sa kanila. So, meron lang din akong gustong ibahagi sa inyo at konting kaalaman at kasi mayroong sa ating isang followers na nagtatanong kung ano ang nangyari dito sa ating baby fry oranda sa last breed natin. Dahil nga po ay unti-unti silang nawawala at unti-unti talaga silang nauubos. Ngayon, ang tanong sa akin ng isang followers, nag-overfeed ba o ano nangyari sa aking mga alaga? Overfeed po ba? O iba pang factor na pwedeng nangyari sa kanya? Bago ko ibahagi sa inyo, last na video natin, meron tayong bidyong ginawa doon na pang 9 days na po dapat sila. Ito ay dapat na nating i-transfer. Huwag na nating paabutin pa na ma-develop sila hanggang sa magiging 14 days o above pa. Kasi pwede nang mayroong mangyari sa mga bawat isa sa kanila. Lalong-lalo na kapag crowded ito. Unang-unang nangyari sa kanila, kwento ko lang sa inyo, hindi ko pa siya nailipat talaga. Ngayon, gusto ko talagang gawin, ilipat na siya before pa lang mag 14 days. Para naman hindi sila crowded sa isang lalagyan. Kung nakita nyo yung aking breed is 2 tablang, pinagsama-sama ko na sila doon. At medyo marami talaga. Pag 4 days pa lang, ang ginawa natin ay spread natin, nagdag pa tayo ng additional 2. Kaya naging 4 lahat ang ating tab na ito. Mga ganito. 4 na tab. Para lang may spread sila, hindi sila magiging crowded. So, tama naman ang pakain natin. Nagpakain tayo ng mga egg yolk at saka light foods like BBS. Ang problem doon sa isang ginawa natin, nag-order tayo ng isang BBS, merong kakaiba nangyari sa isang BBS natin na parang di ko alam kung anong problema doon o spark na ba o hindi maganda. So, comment nyo na lang dito kasi meron siyang para nag-green yung sa tubig na sa first bago mga 6 hours to 12 hours nag-green yung tubig niya. So, ngayon, inisip ko sa first feed ko na pwede na doon magkaroon ng problema. Bali, 9 days yon, nagpakain pa ako ng 10 days at kinabukasan, meron na nawala sa kanila. At yun, yung pagka-feed natin, may nakahalo doon na eggs doon sa nabigay natin. Pero, ang ginawa natin, syempre, habang nag-circulate ng isang hashable sa may host natin, pinatay muna natin ng oxygen para ma-maintain naman yung temperatura o yung bubbleness sa loob ng hashable na isang canister natin. So ngayon, bababa ang BBS doon sa baba at makikita nyo doon yung pure na BBS. Yun ang kinukuha natin at pinifilter natin dito sa ating para na siyang net na DIY ko lang ito net.
para hindi maisama lahat. Kasama doon yung mga water na mayroong salt. Nihiwalay natin yun. Problema, akala natin ay na-filtered na nga niya, naisalin natin doon, at pagdating ng kinahapunan, ay mag-water change ako kasi may kasama siyang maraming eggs. So, ang ginawa natin ay para lang tayo ah, inuna ko muna yon kasi alam ko na second day na meron talaga masama, ipinakain muna natin sa ibang mga lalaki nating alaga. At para dito naman sa ating mga tub is puro. Yung purong-puro na walang halong eggs. Pero kahit gano'n nangyari, meron talaga nahalo. At doon nagsimula yun at nagkaroon ng ah, puti-puti ang ating ang ating tub at nilinisan natin ito. So, sumunod na day, hindi naman ganun karamihan na nawawala, parang konting-unti lang. Pero, sunod na day, nagkaroon tayo ng trabaho, 3 araw po yun, at sunod-sunod na ko nawala dito. Every morning lang ako nagpapakain at babalikan ko na lang sila ng gabi na. Sa paggabing ng gabi, makikita natin, unti-unti na silang nawawala bago mag 14 days. At tinuloy-tuloy ko pa rin yon kasi nga hindi natin pwedeng iwanan ng ating trabaho dito sa ating ginagawa. So, meron din naman akong fault o meron din naman akong pagkakamali doon. Pero, mas better na unahin po na natin yung dapat natin gawin bago ito. Pero nakabawi naman ako sa kanila at nabigyan natin ng water change at nabigyan natin ng pagkain. Pero hindi natin naiwasan na unti-unti na sila nawawala. So ngayon, natira na lang ngayon ay mga below na lang siguro to ng 20. Below 20 na lang siya sa mga natin, last breed. So yung last breed naman natin ay yun nga, ang ating breeder dito ay hindi pa masyadong katandaan. Parang hindi pa siya naabot ng 1 taon. Hindi alike ng mga na-breed natin do sa mga first, second, at third at fourth natin na breed ay talagang bihasa na at breeder na sila. Kasi lagpas na sila ng 6 months at nag 1 year old na sila. So matibay na matibay yun. Pero, syempre, ang ating mga oranda ito, kung napapanood nyo o napanood nyo yung aking video, na para na silang carnivore na nagkakainan kapag wala na silang makain. Yung pa ang isang factor na pwedeng nawawala talaga ang mga baby fry goldfish nyo. Nagkakainan na sila. So, yun. At sana na sagot ko ang iyong katanungan, sir, sa ating mga nangyari dito sa ating alaga at hindi siya naging overfeed. Hindi natin na overfeed siya. Kumbaga, kulang tayo sa feeding at sa time at saka yung ating space doon sa ating mga alaga. No? Yun lang po sa araw na ito. At sana supportan niyo pa rin ako sa susunod nating video at gagawin video. At maraming salamat sa sumusuporta. At dito na lang tatapusin ko na ang video. Thank you very much. Salamat. Peace out. Ito na lang sila. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Lagpas na lang sila ng 10 at meron pang nawala isa, 2. Ito ay parang lagpas na ito ng 10. Feeling ko gutom na sila eh. Kasi nagkaangatan na naman. Oh.
gutom na naman sila.